partner, makakausap natin ang Undersecretary for Public Safety ng Department of Interior and Local Government o DILG, si Yusek Jed Patrick Mabilog. Yusek, magandang umaga po, Doris at Robert. Good morning, Yusek. Magandang umaga po, Sir Robert. Magandang umaga po, Ma'am Doris. At sa lahat po na nakikinig po sa programa ngayon. Opo, kami po yung mangungumusta, Yusek, kaugnay nga po doon sa isang reklamo sa delay po na responde daw ng tawag sa 911. Ang DILG nagsasagawa ng investigasyon so far. Ano na po ang nakita natin? Ano na po ang na-reveal mula doon sa mga information na nakuha po ng DILG, Yusek? Una-una po, Sir Robert at saka Ma'am Doris, the DILG takes full responsibility po sa nangyari po sa 911. Secretary John C. Remulla at saka yung Unified 911 team ay nagpapaabot po ng condolences po to Mr. Basti Ascri at saka sa buong Ascri family sa pagkamatay po ng kanilang ama. Although po si Mr. Basti Ascri po ay pamangkin po, pero siya po ay tinuring niya po yung namatay na si Mr. Omar Ascri bilang kanyang ama. So, dahil po dito, nag-create po si Secretary John D. Remulla ng team para po imbestigahan po ano nangyayari po. Sa ngayon po, mayroon na po kami na-established facts pero hindi pa kami po nakapagtanggap yung team po ng complete report sa investigating team. And what I can share with you po is only the concerns po of Basti yung nakasulat po doon sa kanyang post po. Una-una, yung po sinabi niya po na halos 10 minutes po bago ma-reply, bago po sumagot si po yung 911, ibig lang po namin sabihin na sa data po namin it's about 3 minutes and several seconds. 3 minutes and 23 po. At saka nasagot po yung call. Ngunit, alam po namin na yung 3 minutes and 23 seconds dapat po mag-improve pa po It's yung too long. 911 dito po. Kasi it's a little bit long po. Opo. Also po, yung pangalawang yung sinasabi niya po na meron pong ingay, may nagtatawanan po during the call. Oo nga daw. Opo, iniimbestiga po natin ngayon kasi three-way call po ito nung nakuha po yung call. Ang ginagawa po ng 911 ay tinatawagan po yung local government unit in this particular case, Taguig po. At saka doon po sa kanilang DRRM for the dispatch of the available vehicles that they have. And at that time when the call was taken, three-way call po, nakikinig po yung tumawag si Mr. Basti, yung 911 at saka yung doon po sa DRRM sa Taguig side. So we're still trying to get the going deeper into this kasi kinukuha pa namin po yung mga yung recording ng itong tawag na to. Because as far as the 911 command center is concerned, alam niyo naman po parang parang call center, merong noise reduction at saka nakatutok lang sa computer yung ating mga yung mga call takers po. So but nevertheless, baka din sa side ng 911. So we are expecting a full report po by the end of this week or the soonest possible time po. Opo. Yun pong reklamo na kulang daw po sa equipment, yung basic, kagaya nung defibrillator, ay hindi ko na nga alam kung paano i-pronounce yan. Tsaka yung ng CPR. Yung kamag-anak pa daw po ang naggawa ng CPR at parang wala rin yatang paki sa kanila. Kaya nga po medyo sinawimpalad po yung ating pasyente. Yes, ma'am. Again po, we would like to emphasize that this is a stroke victim. So, as much as possible, of course, we would like to save the life
and bring the victim po to the nearest possible hospital to administer po the proper medical procedures. But we could not really guarantee po kung yung life is, unfortunately, and we're sorry about this, is yung nga, namatay po yung pasyente. So, we just also would like to say po na yung mga sasakyan po ng LGU are patient transport vehicles. Ang patient transport vehicles po, talagang walang equipment po yun. Yung Basic lang. The thing that this does is, ito po yung nagdadala po ng mga pasyente po Pasyente lang. sa nearest medical facility. Oo. That is why last night po, nagbisita po kami dun sa barangay at 9 p.m. Kinausap po namin yung barangay captain. And at the same time, we're soon going to visit as well and review ang LGUs sa kanilang mga equipments po, sa kanilang mga respective na mga basic life support or na mga equipment po para po makumpleto. Ito po yung mga kailangan natin alamin kung meron pong silang CPR, the availability po ng AED, kung meron pong oxygen at resuscitation equipment, at saka other medical equipment, and most of all po yung qualifications and training of the responders. We're going to make an immediate review. Kasi po yung 911 po, dati po, before this was launched last September 11, 2025, yung ginagawa, every LGU po, meron po sariling BRRM or emergency medical team. Ang nangyari po, lahat they have individual different yung mga contact numbers. Opo. So, katulad po sa Taguig, iba po sa Makati, Baden, Quezon City, Manila, including po yung MMDA. That is why the President and Secretary John Vic Remulla of the DILG thought of having this unified 911 para po maging madali na lang at saka easier. Ayan na If nga there's an po. emergency, just call po 911 po. Opo. Parang sa pagkakapaliwanag po ninyo, partner, parang nakita ko na napakalaki po ng disconnect. Kasi po sa nakikita po natin, worldwide naman po yan, pag sinabi mong 911, agarang tulong ang ibibigay sa'yo. Ngayon, kung sasabihin ninyo na yung palang 911 na tinawagan mo, ang unang ipapadala muna sa'yo ay yung patient transport vehicle, parang wala pong saysay. Kasi ang kailangan po niya ay agarang tulong. Dahil buhay po ang ating pinag-uusapan dito. Ngayon, kung hahanap pa ng sasakyan na mayroong tamang equipment, tamang mga kagamitan at tamang mga tao, good luck na lang po sa lahat ng mga tumatawag ng 911. Tama po yun, ma'am, yung concern niyo po. That's why po that this is one thing that we are seriously looking into, and yun nga. And we would like to extend whatever po ang kaya po ng DILG, especially po sa mga medical equipments. Oo. Because as sinabi po natin na yung mga LGUs po, what we did is we just coordinated 911. Right now po, since we started, mga 2 million calls na po ang na-receive at saka na-cater po ng 911. Almost about 70,000 calls per day all over the country. Ayan, And of course, with the limited resources po ng ating gobyerno, we are trying our best po to provide all the necessary support po. But we do acknowledge po na there's still a lot of work to be done po. Opo. Di pigain natin, partner, yung mga LGU na may pondo naman kayo. Bakit ba hindi gumawa kayo talaga ng espesyal na pondo para dyan? Kasi napaka-halaga, napaka-importante na, mahalaga pa. Itong ganitong klaseng serbisyo. Lahat tayo na nangangailangan ng tulong. 911 dapat ang punta natin. Kung ganyan, paano? Yusek, isa pa,
ano ba ang standard time ng sagot? Kapag halimbawa tumawag 3 ako minutes nga daw ngayon, hindi, 3 minutes yung nangyaring case. Okay. Oo, pero hindi pwede kasing 3 minutes bago sila sumagot dahil nga emergency kayo. Ang dami na nangyari within that 3 minutes. Totoo. Ilang minutes po ba or seconds dapat ang expected natin sa 911? Actually po sir, nasa 3 minutes nga po. Kaya lang po sumobra lang ng konti because there are a lot of reasons pero ayaw na po natin magbigay po ng mga rason kasi mukhang nagdadahilan na lang po kami. So, we just sincerely po that this is an unfortunate incident na nangyari po and we are working right now, especially yung sa Secretary John Vic has given instructions to Opo. give serious consideration on this po. Oo, Opo. yung partner, singit ko lang yung 3 minutes, kaya ba talaga? Lalo na ako, i-consider po natin ang traffic. Alam ko na ang mga ambulansya ay pinapagamit yung minutes yung pagsagot lang nila yun. Tapos gagamitin yung bus lane. Oo, kasi kung tumawag ka, ay kailangan ko ng tulong, traffic. Kagaya ng pagkaka-traffic na inabot ko sa Skyway kahapon, partner, mamaya yan, yung kwento na yan. Sige, Yes, sige ma'am. po, sir. Actually po, ma'am, yung 3 minutes po yung pag-receive po ng call. Pero sa delivery or sa pag-transport time po going to the medical facility or the nearest hospital po, depende po sa distance at saka sa distance po kung saan kukunin po yung pasyente at saka dadalhin dun po sa nearest medical facility. Unfortunately lang po nangyari dito kasi kaya dalawa, yung LGU po ay nag-responde, yung family din ay dumiretso din sa barangay kasi meron din po silang CCTV. Yung problema lang po yung binigay po na address because siguro of whatever situation, yung binigay yung Block 7 Lot 1. So, yung ginagamit po natin ay hindi po nakapag-locate ng Block 7 Lot 1 or whatever, hindi ko lang po nakuha ang exact address. Pero nung pumunta kami po sa barangay, meron palang address yung pangalan, yung street. So, that was also a eye-opener for us para sa amin po na dapat instead na Block 7 Lot 1, dapat tanungin kung meron talagang pangalan yung street at saka yung number ng bahay para mas mabilis ihanap po yung exact location po ng hospital. Ng lugar po na pipikapan po ng patient. It is also po on record po na tumawag po twice after the call, tumawag po twice kaya lang po hindi nakapag-connect po sa caller po. Opo. Teka lang, klaro ko lang, may bayad po ba yan pag tumawag kayo sa 911? Wala po, ma'am. Libre po. Opo. Pending investigation, Yusek Jed, sorry. 24/7 pa rin ba ang operational ito? Yan. Yung service na ine-expect ng public, maibibigay pa rin ba? Yes, sir. Yes, sir. As what I've said earlier po, 70,000 calls per day sa buong bansa. And it's 24/7 po. Oo, kasi twice ko nang na-try yan sa 911. Nung una na sa may NLEX, ang bilis ng response. Tama sa Yusek Jed doon Kapag tumawag ka partner, i-hold ka nila ng konti kasi yung agency na involved doon sa itinatawag mong emergency, kakausapin nila and then i-connect kayong dalawa. Okay. Mag-uusap kayo doon. So pwede nga naman talaga na possible na yung mga naririnig mong ibang salita nanggagaling na doon sa agency, hindi sa mismong call center. Ayun. Pero may na-try din kami before. Medyo ito, Yusek Jed, personal experience, na-aksidente kami sa Bambuan Tarlac. Napudpud na yung daliri ko kakatawag ng 911. No response at all. Pero buti naman, may NDRRMO doon. So, mabilis lang naman. Siguro, nasa pina-fine-tune pa natin kung ano yung mga dapat ayusin dito. And then eventually, sana, di ba, sa isang tawag lang natin, mabilis din talaga ang response. Pero just the same, syempre, mahalaga yung role ng 911, lalo na yung mga nakapwesto doon sa pagsagot ng kanilang mga emergency. Yusek Jed, maraming salamat po. Thank you, sir. Sir Robert, sa Ma'am Doris, maraming salamat po. Ibig lang po namin sabihin that, again, the DILG takes full responsibility po. At saka every gap we find will make Unified 911 stronger, faster, and better. We again extend our sincerest thoughts to the
bereaved family po, the Aspi family. Magandang umaga po at God bless us all po. God bless Thank po you at po. pag-iingat paulan Yusek Jed Patrick Mabilog, ang Undersecretary po for Public Health ng Department of Interior and Local Government.